Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-suporta. Dagdag pa ang mga kupal na bashers mo. Natatawa na lang ako kasi mandaming reklamo sa content mo pero nakikinig pa rin naman sila. Sabi mo nga po, simplihan lang ang buhay. Mga hindi yata nag-iisip. Pisyo, 2023 na at ilang buwan na lang, 2024 na. May gera, may dilubyo. Let's just be happy and listen sa mga stories. Kung ayaw makinig, wala pong pumipilit sa inyo. By the way, i-breaking news niyo po ako sa pangalang Hermie. Isa po akong tagong silahis noon, Kuya E, o sabihin na nga natin na pamin. Palagay ko naman, wala nakakaalam o anuman noong panahon na nagtatago pa ako. Kasi hindi po ako nakipaglaro ng manika sa mga babae. Puro lalaki ang kaibigan ko na kinalaunan nga ay naramdaman kong may iba na sa akin. First experience ko, ang grade 6 classmate ko, Kuya E, na itago natin sa pangalang Orlan. Si Orlan po, Kuya E, ay malaking bulas. Lagi po kaming magkasama noon sa klase man o sa labas. Lagi akong niyayaya na maglaro ng laruan tulad ng PlayStation. Noon, Kuya E, hindi lahat ay may PlayStation. Nasa abroad kasi ang tatay niya kaya napadalhan siya. Niyaya niya ako, Kuya E, sa kanila para maglaro. Kahit sa mga iba pang galaan, ako ang kasama ni Orlan. One time, Kuya E, ay nag-swimming naman kami kasama ang mga classmate namin at mga guro. Wala namang kakaiba doon sa swimming namin hanggang sa biglang tumalon-talon si Orlan, Kuya E. Sabi ko, bakit ka tumatalon? Hindi ko naman inakala na tumatalon pala siya upang ipakita ang kanyang pops. Yes, Kuya E, ang kanyang pops na nakalabas doon sa may bahagi ng kanyang shorts. Sabi ko, baka may makakita niyan, Orlan. Ang lakas ng trip ni Orlan, sinabi niya na hawakan mo. At doon nga, Kuya E, lumingon-lingon ako. Wala namang makakahalata, kaya napilitan akong hawakan yun. May ipagmamalaki si Orlan, bukod pa na may katigasan yun. Sumandal si Orlan at kunwari ay nagpapahinga doon sa pool at sinabihang wag daw ako magpahalata. Pero tila nga ba dinarama niya yung ginagawa kong paghawak. Sinabi sa akin ni Orlan, maya-maya pa tila may naisipan siya. Tara, may pupuntahan tayo. Sabi ko, saan naman? Basta sumunod ka na lang. Niyaya niya ako doon sa may bahagi ng bihisan, shower room na walang tao. Sa palagay ko iyon ang luma dahil may bago ng shower room. Sabi ni Orlan nung naroon kami sa loob ng cubicle, lantakan ko raw. Sabi ko hindi ko alam kung paano ko gagawin. Sabi niya basta isubo mo, lantakan mo. Grade 6 pa lang kami noon pero iba na ang tingdig ng kay Orlan, Kuya E, plus grade 4 pa lang kasi siya, nagpatuli na habang ako naman hindi pa. Hindi ko alam kung saan napulot ni Orlan ang ganung bagay na tila ba alam na niya. Lalo sa sinabi niya na lumuhod ako at gawin yung sasabihin niya. Palagay ko, enjoy na enjoy naman si Orlan, Kuya E, sa kanyang pagkakatayo. Habang ako naman ay natutunan ko ng damhin ang ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa marinig ko na nga si Orlan at sinabing, magaling raw ako. Sinabi ni Orlan sa akin na wala daw dapat makaalam noon. Ako naman, ewan ko ba, bakit ko natanong bakit malaki yun sa kanya? Sabi naman niya, lagi raw lang mag-jacks. Tumagal nga, Kuya E, sa aming grade na yon, madalas may mangyari sa aming dalawa. Kapag nasa bahay nila kami o kapag nasa lugar kung saan kami lang dalawa. Siguro dala na rin ng kabataan, walang takot sa mga ginagawa na parang normal lang. Minsan, magkasama kami sa isang room na imbaka ng mga gamit noong nag-cleaners kami. Bigla niyang binaba ang shorts at boom,
Matik na Kuya E ang aking paglantak. Kay Orlan ko rin Kuya E naranasan ang kaniyang pagpasok sa akin. Masakit pero nakasanayan na rin. Hanggang sa malaman ko tinanong ko kung saan niya nalaman yung mga ganun. Sinabi niyang sa magazine, babasahin na kinuha sa kanyang tatay. Lumaki ako. Umabot ng high school, ginagawa pa rin namin yun. Para kami mag-asawa kapag magkasama kami. Pero si Orlan man o ako, wala naman ako ibang nararamdaman kahit konting pag-ibig. Basta alam ko, gusto ko ang nagaganap at nadadala ng sa aking katawan. Hanggang sa hindi na kami nakita ni Orlan pa, Kuya E, kasi umuwi sila ng kanilang probinsya at hindi na bumalik. Wala na yung barkada ko na lihim yung mga ginagawa namin, Kuya E, pero syempre may makikilala at may makikilala rin naman ng mga bago. Share ko po sa susunod, Kuya E, ang Kuyang Guard sa aming eskwelahan. Hanggang dito na lamang po muna, Hermie. Okay, wala namang masyadong ganap. Pareho lang din sa mga nakaraang mga istorya na tungkol sa mga kabataan, mga mapupusok. So lahat mga may experience, yung mga gustong ma-experience. Anyways, maraming salamat sa iyo, Hermie, at hihintayin namin ang susunod mong liham. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Just Beats Production. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyong programa na palagi nyong makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, simplihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y laging maligaya ka.